Good morning! You're watching At Home with PJP. So guys, ito excited ako kasi ito ang ating first episode. Okay? So, let's call this episode Bali, Indonesia travel tips, no? Kasi dahil nga doon sa PJP Wonders Travel and Tour Business, gusto ko magkaroon din ng talks about travel tips. So, naisip ko, why not magkaroon kami ng YouTube channel about travel tips. Okay? So, that's why nag-come up kami sa ganito, At Home with PJP. So, um, so today, discuss natin ang Bali, Indonesia. Okay, so excited ako kasi um, I remember my first client, yung pinili nila is Bali, Indonesia. So, kaya excited ako kasi dahil maganda kasi guys sa Bali, Indonesia. So, alam naman natin yun na kilala ang Bali, Indonesia sa mga magagandang beach yan. So, may mga temples yan na magaganda na pwede tayong mag-picture-picture, no? At hindi lang syempre yung picture yung pupuntahan natin, no? Dun sa bansa na gusto natin puntahan. So, syempre gusto rin natin malaman yung culture nila. So, yun. So, ano nga ba so, ikwento ko muna guys, no? Yung sa client ko. So, yung kay client kasi, so yun, nag-inquire sila ng gusto namin pumunta ng Bali, Indonesia. So, nag-recommend ako sa kanila na, so ano ba yung gusto nyo? Tour package ba? O gusto nyo ba ng flight lang plus hotel? Yun. O gusto nyo flight lang tapos hotel? So, ibig sabihin nun sila nang bahalang maghanap ng hotel na gusto nila. And then, yung tour arrangement, so sila na lang din. So, ngayon, so sabi ko kay client, okay, sige ganito. Um, Kasi pagka tour package, so ito yung, so mura siya kasi may ka-join kayo dito sa tour na to. Okay? Pero yung hotel, kasi, ang hotel kasi, pagka ganyan, random hotel, so, yung mga 3-star hotel na available that time. Okay? Kaya lang kasi may mga ka-join kasi magkakaroon kayo ng mga ka-join dun sa tour na yon. So, kung okay lang sa inyo yon. And then, second, okay, sige, so naghanap kami ng murang flight plus yung magandang hotel, okay, na pasok din sa budget nila. So, diniscuss ko sa kanila, okay, so wala na sa scene yung yung wala na sa option yung tour package kasi gusto nila yung magandang hotel. Okay. So, okay. So, naghanap kami ng murang flight. And then yung hotel, sabi ko, why not itong hotel na to, yung Novotel Hotel, kasi dito kami nag-check-in last time. So, maganda siya kasi lalo na yung area na yun, mga 5-star hotel kasi yung nandun sa Nusa Dua. And then, kung gusto nyo rin ma-experience yung beachfront dinner buffet, so, pwede rin. Then, sabi, okay, sige. So, nag-agree si client. So, okay. So, no matter how much yung hotel na yun, so okay, binook namin. And then, sabi ko, sige, akong bahala sa tour nyo, itinerary. So, gagawan ko kayo ng itinerary. And since we have a contact there, yung driver. So, si driver, ibibigay ko kay driver itong itinerary na to. So, si driver ang mag-a-arrange ng kung ano yung mga tourist spots para dito sa day 1 at saka dito sa day 2. So, kung saan i-arrange niya kung ano yung magkakalapit na tourist spot dito sa araw na to, yun yung pupuntahan nila. Tapos, ito yun naman yung magkakalapit, ito naman yung pupuntahan nila sa next day. So, okay. Kasi, hindi rin siya ganun kamahal nung nag-come up kami sa computation namin. Compare doon sa sa tour package, so hindi din siya ganun kamahal. So, kaya, okay, sige, ako yung excited kasi syempre, na-miss kong pumunta ng Bali, Indonesia. And then, especially diyan sa Novotel Hotel kasi maganda kasi yung ambience, no? Yung surroundings niya, maganda. So, okay, sige. Uh, so,
So, in-arrange namin yun. So, syempre, dun pa lang sa time na yun, yung sa pag-book ng ticket. So, nakita ko na, okay, sige, okay ang passport. So, valid pa siya. More than 6 months pa. Kasi kapag ka below 6 months, hindi yan pwede. Hindi kayo makakaalis. Okay. So, okay din yung condition ng passport. Kasi, pag may mga konting basa, konting punit, bawal yan. Pagdating pa lang sa immigration, hindi na kayo paaalisin. Importante na ang passport natin ay maayos. Walang punit, walang damage, walang basa. So, neat yan. Okay? So, kaya nga, ina-advisean ko nga na dapat merong passport cover. Yan. So, okay na yon, na-settle na yon, and then, so, ginawan ko sila ng itinerary, and then, kung ano yung mga dapat nilang gawin pagdating ng Bali, Indonesia, kung ano yung mga kailangan nilang dalhin. Okay. Tapos, isa pa pala yung itinip ko sa kanila. Ganito, nung nagbubook kami ng flight. Kasi, sinabihan ko sila na, okay, since na family kayo, family of 4, so para makatipid kayo sa flight, okay, kasi 4 days lang naman sila doon, okay, 4 days lang. So sa 4 days na yun, kaya naman na ng hand carry yan. Okay, so pwede kayong mag-check-in baggage kahit isa na lang. Okay, o sabi ko, pwede at least makatipid kayo kasi syempre may bayad din ng check-in baggage. 4 sila. Sabi ko, kasi kung 4 days hindi naman kayo magtatagal, so short trip lang siya, so pwede ng isang check-in baggage. Okay, then yung hand carry, yun na yung dadalhin ng bawat isa sa inyo. So, syempre yung mga clothes na dadalhin nyo, hindi naman ganun karami.